Paano kung ang isang kaso ng pagpatay ay hindi lang tungkol sa biktima, kundi tungkol din pala sa kinabukasan ng isang buong bansa? Pag-uusapan natin ngayon ang isang landmark case, ang GR number 47388, People of the Philippines versus Mariano Marcos et al. Ito, alam nyo, ay isang napakakomplikadong kwento ng matinding awayan sa politika, isang misteryosong pagpaslang, at, syempre, ang paglilitis sa isang binatang balang araw ay magiging Pangulo ng Pilipinas. So ito ang magiging takbo ng usapan natin. Uumpisahan natin sa mismong krimen, isang political murder. Tapos titingnan natin kung bakit naging magulo ang investigasyon. Susunod, kikilatisin natin ang kwento ng star witness. At syempre, bubusiin natin kung paano ito binuwag ng Korte Suprema bago natin alamin ang naging pinal na hatol. Okay, so para magka-context tayo, balik tayo sa Ilocos Norte circa 1930s. Dito, yung hidwaan sa politika sa pagitan ng dalawang pamilya ay, naging sobrang personal. Hindi na lang ito tungkol sa pagkapanalo, nauwi na ito sa isang krimen na talaga namang yumanig sa buong probinsya. Ganito kasi yan, 2 beses nang natalo si Mariano Marcos kay Julio Nalundasan sa eleksyon. At pagkatapos ng pangalawang pagkatalo, yung mga supporters ni Nalundasan nagkaroon ng victory parade at dumaan pa mismo sa harap ng bahay ng mga Marcos. Ang sabi-sabi, yung parada hindi lang basta parada, puno raw ito ng pang-aasar. At ito na, kinabukasan, Setyembre 20, 1935, bigla na lang, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Si Julio Nalundasan, patay. Binaril sa loob mismo ng sarili niyang bahay. Ngayon, asahan nyo na, yung paghahanap ng hustisya dito, hindi naging diretso. Sa totoo lang, sobrang naging convoluted. Dumaan to sa 2 magkahiwalay na paglilitis na may 3 taong pagitan. Dito pa lang, alam mo nang magulo ang kaso. Kasi, sa unang investigasyon, iba yung itinurong salarin. Isang negosyante, si Nicasio Layayawen. Pero, na-acquit siya. Tapos, lumipas ang 3 taon, parang nanahimik na ang kaso. And then bigla, noong 1938, binuksan ulit. Pero this time, iba na ang mga akusado. Nakatutok na ang lahat sa pamilya Marcos. Sina Mariano, yung anak niyang si Ferdinand, si Pio, at ang bayaw nilang si Quirino Lizardo. Sila na yung mga bagong suspect. At sa pangalawang pagdilitis na to, dito na pumapasok ang pinakaimportanteng tao sa buong kaso. Kasi yung buong kaso ng prosecution, nakasalalay lang sa testimonya niya. Sa kanya nakasalalay kung tatayo o babagsak ang akusasyon laban sa mga Marcos. At hindi to exaggeration, ha? Mismong Korte Suprema ang nagsabi niyan. Ang buong kaso ng gobyerno ay nakasabit, literally, sa bibig ng isang tao. Si Calixto Aguinaldo. Ganun kasimple at ganun kabigat. Kung hindi ka panipaniwala ang kwento niya, walang kaso. Period. So ano ba ang kwento ni Aguinaldo? Ayon sa kanya, ganito raw ang nangyari. Dahil sa galit at kahihiyan sa pagkatalo, nagplano raw ang mga Marcos at si Lizardo. Nagkaroon ng mga secret meetings at napagdesisyonan daw na si Ferdinand, na kilalang magaling bumaril, ang magiging triggerman. At sa gabi nga ng Setyembre 20, isinagawa na raw nila yung plano. Okay, yan yung kwento. Mukhang kompleto, di ba? May motive, may plano, may execution. Pero ito yung pinakamalaking tanong, sapat na ba yan? Yung salaysay ba ng iisang tao, kapanipaniwala ba talaga? Yan yung tanong na sinagot ng Korte Suprema. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Titingnan natin kung paano, punto por punto, sinuri at, winasak ng Korte Suprema sa pangunguna ni Justice Laurel yung testimonya ni Aguinaldo. Tinawag pa nga nila itong galing sa isang polluted source. Sa mismong desisyon, ito yung sinabi ng Korte, at quote ko to ha, inherently improbable and full of contradictions. Sa Tagalog, likas na hindi ka paniwaniwala at punong-puno ng mga di pa kakapare-pareho. Wow! Sa simula pa lang, sa mga salitang yan, alam mo nang may malaking problema sa kredibilidad ng star witness. Unang-unang butas sa kwento. Bakit daw si Ferdinand ang napiling bumaril? Dahil daw menor de edad siya. So kung mahuli, sa reformatory school lang daw mapupunta. Ang problema, it was decidedly false. Mali yung impormasyon na yan. Mismong prosecution at defense sumang-ayon na si Ferdinand ay over 18 years old na nung nangyari yung krimen. So, boom, bagsak agad ang isa sa mga major na rason ng plano. Pangalawa, yung pagiging bodyguard niya raw.
paano raw siya nandun sa mga secret meetings kasi bodyguard daw siya ni Lizardo. Para sa korte, parang, teka muna, hindi to kanipaniwala. Bakit kukuha ng bodyguard si Lizardo na mas maliit pa sa kanya? At ang mas malaking tanong, bakit nila hahayaan sa pinakalihim nilang usapan ang isang taong hindi nila kapamilya at may history pa ng samaan ng loob kay Lizardo? Parang pinapasok mo na yung kalaban sa sarili mong kampo, di ba? Tapos ito pa, yung papel daw ng ama, si Mariano. Sabi ni Aguinaldo, in-encourage pa raw ni Mariano si Ferdinand. Sinabihan pa raw na, huwag kang magkakamali. Tapos umalis daw para magkaroon ng alibay. Para sa korte, labag ito sa normal na karanasan at pag-iisip. Sabi nila, extraordinary and improbable. Isang ama na uudyukan ng anak na pumatay habang siya ay nananatiling safe and sound. Parang ang hirap isipin, di ba? At hindi pa diyang natapos. Kinwestiyon din ng korte yung 3 taon niyang pananahimik. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Tapos, yung sinasabi niyang loyalty, kinwestiyon din kasi siya na mismong nagsabi na umalis siya sa pwesto niya bago pa man mangyari ang putukan. At higit sa lahat, idinihi ng korte ang isang mahalagang prinsipyo sa batas. Ang motibo, kahit gaano pa kalakas, ay hindi sapat na pruweba ng pagkakasala. At dito na pumapasok ang pinaka-importanting legal lesson ng kasong to. Ito ang polluted source doctrine. Ganito lang yang kasimple. Isipin nyo ang isang puno. Kung yung ugat, yung testimonyo ng isang co-conspirator o kasabat ay bulok o polluted, lahat ng nakakabit doon, yung mga sanga, yung mga dahon, babagsak din. Yung testimonya ni Aguinaldo yung ugat, at nung napatunayang hindi ito matibay, lahat ng iba pang ebidensya na sumusuporta lang dito ay nawalan na rin ng saysay. So, matapos ang lahat ng pagsusuring yan, ano na ang naging final verdict? Medyo interesting to, kasi hindi lang isa ang naging hatol. Okay, so sa pangunahing kaso, yung murder, absuelto. Acquitted ng Korte Suprema sina Ferdinand Marcos at Quirino Lizardo. Si Mariano at Pio Marcos, acquitted na rin sa mababang hukuman at pinagtibay yon. Pero may pero ha, lahat sila guilty naman sa isang hiwalay na charge, contempt of court. Paano nangyari yun? Bakit may contempt? Kasi habang ongoing yung trial ng murder, yung mga akusado, nagsampa sila ng kaso for false testimony laban kay Aguinaldo. Para sa korte, yung ginawa nila ay isang paraan para guluhin o influensyahan ang proseso ng hustisya. Isang obstruction of justice. Kaya kahit absuelto sa murder, may parusa pa rin sila para dito. So anong malaking aral dito? Itong kaso na to ay isang napakagandang paalala sa atin kung gaano kataas ang standard of proof sa criminal cases. Hindi pwedeng baka, siguro o mukhang. Kailangan ang ebidensya ay sapat para ma-establish ang guilt beyond reasonable doubt. At ang responsibilidad na yan ay laging nasa balikat ng prosecution. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung ang buong kaso, ang buhay at kinabukasan ng isang tao ay nakasabit lang pala sa salita ng isa pang tao, paano natin matitimbang ng tama kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng reasonable doubt? Gaano ba talaga kabigat yan?